The virgin birth of the Lord Jesus Christ. Ang kapanganakan sa atong Ginoong Kristo diha kang Maria, bisan si Maria wala mahilabti sa usa ka tawo. Unsa ba ang kahalagahan sa kapanganakan sa atong Ginoong Hesus diha sa usa ka birhen? If Christ was not born of a virgin, can he save the humanity? No, because he will inherit the sin of Adam and Eve. If Christ was not born of a virgin, ano ang kaibahan niya sa atin? Nga normal nga mga tao, wala gayoy kaibahan. Dahil tanan nga mga tao nga nag-agi maliban sa nag-agi kay sa natural nga kapanganakan, maliban lang sa atong Ginoong Kristo, ay na-inherit natin ang kasalanan sa una natong magidikanan nga si Adam and Eve. Tulo ka butang nga mag-define sa virgin birth, sa kapanganakan sa atong Ginoong Kristo. Number 1, the virgin birth speaks of God's salvation. Kini naglarawan, kini naghulagway sa kaluwasan nga gidala o gibuhat sa atong Ginoong Kristo sa sangkatauhan. Matod pa sa Matthew chapter 2 verses 18 to 21, mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahon na gitakda nga maminyo kay Jose. So gitakda nga maminyo or plano pa lang, wala pag yun ma-realize ang ilang kaminyoon nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So dinhi, ang pagsabak niya, kakaiba kaysa ordinaryo nga mga tao. Even John the Baptist, bisag milagroso ang iyang kapanganakan, pero hindi kagaya sa atong Ginoong Hesukristo nga kapanganakan diha kay Virgin Mary. Nakamatikod daw si Mary nga nagsabak siya, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 19. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. So Joseph is a righteous man, matod pa din sa verse 19. Di niya gustong pakaulawan si Mary busa, pero nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom, even though dili niya bulgar ang pagsabak ni Mary o pagbuntis ni Mary siguro, dahil pwede siyang batuhon o patyon si Mary kung mahibalaan nga nagsabak siya nga wala pa sila magtipon or maminyo kay Joseph, dahil ibig sabihin yan ay nangaliwa si Mary. Munang si Joseph ay nagplano siya nga makigbulag kan Mary sa hilom. 20. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon. Kinsay naghunahuna niini? Si Joseph. Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Mary o Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So sultian sa atong Ginoong Dios through the angel, perhaps this angel is Gabriel, nga gi-encourage si Joseph dahil sa iyang plano nga makigbulag kay Mary, busa gi-encourage siya sa atong Ginoong Dios through the herald of the angel of an angel ngadto kanya pinaagi sa damgo. Ayaw kahadlok, matod pa din ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Mary or Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. 21. Manganak siyag batang lalaki og nganli siya Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalaanan. So ang salvation nga main salvation nga pagadalon sa atong Ginoong Kristo nining kalibutan ay ang espiritual nga kaluwasan, ang espiritual nga panalangin nga luwason niya ang tanang tao nining kalibutan kung sila ay mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Muna nga matod pa din
Ang nganli siyang Jesus kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Perhaps sa mga Israelita or sa tibuok kalibutan nga dahil ang sangkatauhan wala gi mapili bisag isa, even Mary ay kailangan ng kalawasang espiritual sa atong Ginoong Kristo dahil matud pa sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin tanang tao nagkasala dahil na-inherit nato ang kasalanan ni Adan and Eve. So munang gipakamatyan sa atong Ginoong Kristo, pero dili tanan nga mga tao ay makauban sa atong Ginoong Kristo sa lugar nga iyang giandam, kung dili kadto lamang mga tao nga mi response positively or mituo sa atong Ginoong Kristo sa labi na gyud sa kamatayon niya sa cross ng Kalbaryo. So si Jesus Christ lamang ang makaluwas sa usa ka tawo sa iyang kasalanan, dahil mao kini ang main purpose nga nung may anha ang atong Ginoong Kristo nining kalibutan na pinaagi pa sa pagpakatao o diha kay Virgin Mary. Acts chapter 4 verse 12 muning giingon dinhi nga ang atong Ginoong Hesus ay Savior God. Siya ang Savior sa tanang mga tao under heaven. Matod ba dinhi, wala na lain pa sa tibuok kalibutan nga makaluwas kanato kundili si Jesus lamang. Ang imong religion, kung ikaw ay nakadepende, ikaw ay secured sa imong pagtuo sa imong religion, kay dahil kini ay dako sophisticated nga religion, pero matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Luke, painagi kay Lucas sa Acts chapter 4 verse 12, wala na lain pa sa tibuok kalibutan nga makaluwas kanato kundili si Jesus lamang. This is speaking of salvation spiritual. Mao nang giingon sa atong Ginoong Kristo, claiming to himself sa John chapter 14 verse 6 declares that matud pa din him nung nangutana si Tomas kung paano sila makasunod sa atong Ginoong Kristo, dahil ang deklarasyon din sa atong Ginoong Kristo ay mo uli na siya sa amahan o mulakaw na siya. So nangutana si Tomas kung unsaon ba nila pagsunod sa atong Ginoong Kristo sa iyang puntahan. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kanako. Kailangan sa usa ka tawo ang atong Ginoong Kristo through faith, pinaagi sa pagtuon niya sa atong Ginoong Kristo para makaadto siya sa balay sa iyang amahan nga dito sa langit. So munang giingon sa John chapter 14 verse 6. Three things defines the virgin birth. Ikaduha, the virgin birth speaks of God's faithfulness. Ang kapanganakan sa atong Ginoong Kristo sa kay Virgin Mary ay nagdeklara sa faithfulness sa atong Ginoong Kristo mahitungod, o sa atong Ginoong Dios mahitungod sa iyang mga saad or pangako. Matod pa din sa Matthew chapter 2 verse 22, apan sa pagadungog niya nga si Aurelius or Archelaus din sa Binisaya, pero Aurelius man siguro ni sa English, na ang naghari sa Judea puli kang Herodes nga iyang amahan nahadlok si Jose. Kini after birth ni sa atong Ginoong Kristo, around 1 year na si Jesus Christ dinhi, o sobra pa, matod pa dinhi, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan usab siya sa Ginoo pinaagi sa damgo busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazareth. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, siya pagailhong taga Nazareth. So manang isa sa mga title sa atong Ginoong Kristo o tawag sa kanya, Jesus of Nazareth. Kung atong hunaon before ipinanganak si Jesus Christ, dito na silang daan nagpuyo sa Nazareth, mo nang nag-adto sila sa Bethlehem para magpalista, moapil sa census nga gisugo sa emperador, og didto siya naabutan. So bisan tuod taga
Nazaret kini si Jose ug si Maria o taga Nazaret. Bisan tuod siya ay taga Bethlehem pero sigurado nga wala na sila balay dito sa Bethlehem mo nang mibalik sila sa Nazareth dahil andoon talaga sila nakatira ug doon si Jesus Christ ay midako sa lugar sa Nazareth. Muna nga ang kapanganakan sa atong Ginoong Kristo diha sa Birhing Maria ay nagdeklara, nag-speaks of God's faithfulness of His promises. Isaiah chapter 7 verse 14, makita nato dinhi ang propesiya sa atong Ginoong Kristo nga na-fulfill kay Jesus Christ sa New Testament. Matod pa din sa Isaiah chapter 7 verse 14, busa ang Ginoo gayud maoy mohatag kaninyong timaan o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga. So batan-ong dalaga, ang uban nga translation ay putling dalaga. Dini batan-ong dalaga nga manamkon or magsabak or mabuntis og manganak og usa ka batang lalaki nga ganlan siyag Emmanuel. So dinhi makita nato ang klaro kayo nga prophecy kining Emmanuel didto kini sa Matthew ay ang bote pasabot ni nga si Jesus Christ ay nga Laghisos or Emmanuel, ang bote pasabot ay God is with us. So ang Hebrew chapter 10 verse 23 naghulagway sa pagka-faithful sa atong Ginoong Dios sa iyang mga saad kanato. Matud pa sa Hebrew chapter 10 verse 23, magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha tungod kay ang Dios nga nagsaad masaligan gayod sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. So dinhi makita nato nga faithful ang atong Ginoong Dios sa mga saad nga atong gi-claim. Pero kanang atong gi-claim nga mga saad ay doon na kanay mga requirements. Busa ang requirements atong pagabuhaton dili kay dawat libre, dawat limpyo lang kita, doon ay requirements. Sa atong kaluwasan dawat limpyo lang kita, pinaagi sa grasya sa Ginoo kita naluwas, pinaagi sa pagtuo o sa grasya sa Ginoong Dios kita naluwas, pinaagi sa pagtuo, wala gi atong ikadugang. Pero pagkahuman nato og nang giluwas na kita sa Ginoo, mituo na kita kaniya, ay na dayon kita mobayad og mga bayad pang tawag ni ini, bayad sa atong kaluwasan nga ang atong kinabuhi adlaw-adlaw magkinabuhi gid ang usa ka Kristohanon according sa faith niya sa atong Ginoong Kristo og mubunga kini sa mga maayong binuhatan, maayong pamatasan. So ang atong Ginoong Dios ay masaligan gayod sa iyang mga saad kanato. Dunay usa ka writer, Bible scholar nga matud pa niya ang God's promises daw numbered 7,487 promises nga gihatag sa atong Ginoong Dios ngadto sa sangkatauhan, especially to the Christians. Some of them had been already fulfilled, but there are still a lot are going to be fulfilled. So kagaya sa bahay nato sa langit nga nagsidlak-sidlak, wala pa na ma-fulfill, ay na matuman kung kita ay moatubang na sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang ani pa kita ning kalibutan na wala pa kita mo graduate, ang requirements ni ana nga pa ang saad ay ang pagkinabuhi sa adlaw-adlaw pinaagi sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo from first to last nga hantod kita moatubang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang requirements. Og sa tanang mga saad almost siguro I believe almost tanang mga saad sa atong Ginoong Dios ang requirements ay pagkamatarong gayod, pagtuo og pagkamatarong sa iyang kanato nga iyang gisaaran niini. Matod pa sa 2 Peter chapter 1 verse 4, this is speaking of God's promises to us. Matod pa ni Apostle Pedro ngadto sa mga Kristohanon sa Asia Minor, matod pa dinhi,
og pinaagi usab niini gihatagan niya kita og bililhon kinsa iyang gisulatan dinhi iyang ka-audience dinhi ang mga Kristohanon. Og pinaagi usab niini gihatagan niya kita og bililhon gayud nga mga saad. Aron pinaagi niini nga mga saad malikayan nato ang kailibgon dinhi sa kalibutan nga makadaot kanato. So ang saad sa atong Ginoong Dios nga gihatag niya kanato through His written word ay mauni ang usa ka reason, isa sa mga reason nga malikayan nato daw ang mga ungodly things nga ni adin hining kalibutan nga maga-influence sa tinuod nga mga Kristohanon. Matudad ba dinhi? Pinaagi niini nga mga saad malikayan nato ang mga kailibgon dinhi sa kalibutan. Unsa kining kailibgon sa kalibutan nga makadaot kanatong mga Kristohanon ug makaambit kita sa Dios nun nga kinaiya sa atong Ginoong Dios. True promises, makaambit kita dahil kini ang magtulak kanato nga magkinabuhi kita nga matarong na kitang daan tungod sa kinabuhi ni Kristo nga gi-impart niya kanato, pero kini nga pagkamatarong ay kinahanglang ating i-continue kini, ipadayon kini pinaagi sa pagbuhat og mga matarong nga buhat sa tabang sa Espiritu Santo, sa grasya o sa tabang sa Espiritu Santo nga nagatabang kanato. So Mateo ikatulo ka mga butang, three things defines the virgin birth. Ikatulo, the virgin birth speaks of God's fellowship or closeness to us. Kini naghulagway, kini naghatag og minsay nga atong Ginoong Dios dili na layo ka nato, kung dili close na kaaubanan nato sa matag adlaw og nagaguide ka nato. He is with us and in us in every day of our life. Matod pa sa Matthew chapter 1 verse 23, ang usa ka putli nga batan-on, so laing translation na sab kini. Ang usa ka putli ganina dito sa Isaiah ay batan-on dinhi putli na virgin. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. So batan-ong babae o putli nga batan-ong babae. So perhaps Mary, according to Bible scholars, ay nangedad nung siya ay magbuntis kay Jesus Christ, ay nangedad siya og mga 13 to 14 or 13 to 15, mga ganong kuan, batan-on pagid siya nga babae o dalaga na, dahil sa mga Israelita ang 14 o 13, 14, 15 dalaga na sila gyud. Kuan na gyud kay mga medyo ang ilang mga height ay mas nakaangat kaysa Filipino height. So nganlan daw siya Emmanuel nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Sa una, sa Old Testament, ang atong Ginoong Dios ay dili uban sa tanang mga tao, kundi ginapili lamang niya ang iyang ginaubanan through His Spirit. Ang mga hari, ang mga priest or mga prophets, seldom kaayo siya muuban, mupakita through the Lord Jesus Christ in the Old Testament sa mga ordinaryong tao lamang, kung dili kadtong mga tao nga magalid sa iyang nasod sa bansang Israel, mga pare nga nagalid diha sa iyang templo kung saan ang iyang presensya nagapuyo niini. So mao na ang Old Testament nga sitwasyon may tungod sa atong Ginoong Kristo in relation sa iyang katawhan. Pero tungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus Kristo through a virgin birth, ay matod pa dinhi ang Dios ania uban kanato. 1 Kings chapter 8 41 to 43, makita nato dinhi nga ang templo nga gibuhat ni King Solomon ay puloy-anan lamang sa presensya sa atong Ginoong Dios. Matod pa dinhi sa mausab nga paagi, kung ang usa ka langyaw, stranger, moabot gikan sa layong nasod tungod sa imong ngalan. So
mobisita sa Israel tungod sa pangalan sa atong Ginoong Dios, perhaps ay manimuyo na didto o uban magasimba didto dahil andoon ang templo na dunggan nila ang muna ning verse 42, tungod sa imong ngalan kay makabalita man gyud ang ubang katawhan sa imong pagkagamhanan. Unya moanhi ang maong langyaw og magampo dinhi nining templo ha, pamati diha sa langit nga mao ang imong puloy-anan. Ang puloy-anan sa atong Ginoong Dios ay anaagid sa langit. Matod pa sa Isaiah chapter 66 verse 1. Ang kalangitan daw dili mo igo sa kadak-on sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang templo nga gibuhat ni King Solomon ay puloy-anan lamang sa presensya sa atong Ginoong Dios, perhaps through the Holy Spirit. Pamatian diha sa langit nga mao ang imong puy-anan og buhaton mo ang iyang gihangyo kanimo aron makaila kanimo ang tanang katawhan sa kalibutan. Og mutahod sila kanimo ingon nga nagtahod kanimo ang imong katawhan og aron sila masayon nga gitukod ko kining templo ha aron sa pagpasidungog kanimo. So ang templo nga gibuhat ni King Solomon dahil kini nga passage ang 1 King chapter 8 ay ang nag-ampo dinhi ay si King Solomon nung inagaruhan nung katatapos lang sa templo sa pagbuhat ni ini o inagaruhan kini ni King Solomon ug muning part sa iyang pag-ampo nga ang templo, the main reason nga nung gibuhat niya ang templo para sa atong Ginoong Dios ay para pagpasidungog sa ngalan sa atong Ginoong Dios. The prayer of King Solomon of the Jews was demonstrated by Daniel in their captivity of Babylon. Matod pa sa Daniel chapter 6 verse 10, sa pagasayon ni Daniel nga gipirmahan na sa hari ang maong balaod. Unsa ba kini nga balaod ay kini nga balaod ay katong musimba sa istatwa nga gipabuhat sa ni King Nebuchadnezzar kung wa ko masayo. Matod pa din sa pagasayon ni Daniel ang nga gipirmahan sa nasahari ang maong balaod, mipauli siya sa iyang balay. O gipangablihan niya ang mga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Nganong nagatubang man siya sa Jerusalem dahil andoon ang templo nga andoon ang presensya sa atong Panginoong Dios, busa ang mga bintana iyang giabrihan samtang siya nagampo nagatubang siya sa Jerusalem kung saan andoon ang templo sa atong Ginoong Dios, kung saan ang iyang presensya nag-reside niya ng templo sa Holy of Holies. Unya miluhod siya makatulo sa usa ka adlaw og nagampo og nagpasalamat sa iyang Dios sumala sa nabatasan niya. Sumuni si Daniel ang iyang nabatasan 3 times a day siya ay nagaampo atubangan o nagatubang sa Israel or sa Jerusalem. Therefore, the virgin birth brings us the confidence about God's promises to be fulfilled. So, mo ni ang naghatag kanato og confident nga ang mga promises sa atong Ginoong Dios kanato, kung kini atong i-claim, buhaton nato ang requirements, kini ay ato yung madawatan. Ma-fulfill kini sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao. Balikon ko pagbasa ang Hebrew chapter 10 verse 23, magmahugdanon kita sa atong paglaom og dili kita magduha-duha tungod kay ang Dios nga nagsaad masaligan gayud pagtuman. So for sure masaligan gayud ang atong Ginoong Dios nga motuman sa iyang mga saad, dahil kahit anong klaseng saad nga iyang ihatag kanato, kaya man niya kining buhaton, even if dunay daghang mga hadlang niini, ay baliwala ang hadlang o baliwala ang hindrances, dahil ang atong Ginoong Dios walang imposibleng nga butang nga dili niya kayang buhaton, because He is God Almighty. Matod pa din tungod kay ang Dios nga nagasaad masaligan gayud sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Ikaduha,
Ang virgin birth brings us confidence that He will save us not only on condemnation of sin, but in all kinds of trouble. Dili lamang sa luwason kita sa atong mga kalag sa kalayo sa impyerno, kung dili nining kalibutana, daghan kitang mga problema na maagian, sama sa tanang tao nga na makaagi kayod sa mga problema, pero ang atong Ginoong Dios nagasaad ka nato o kita gayod ay luwason niya. Matod pa sa Psalms chapter 50 verse 15, kuha ko na sa iyo, matod pa sa atong Ginoong Dios, call unto me in the day of trouble, I will answer you, or I will deliver you, and you will honor me. So, kung kita ay hatagan nagprovisyon sa atong mga panginahanglan, labi na gid sa mga problema, pagkahuman nini, pasalamatan gid nato ang atong Ginoong Dios dahil mao na ang iyang gipangayo. I will deliver you, or I will answer you, and you will honor me. Dili nato i-honor ang kinsa pa man ang atong kaugalingon sa atong sariling diskarte, kung dili ang atong Ginoong Dios lang yun ang atong i-honor, dahil matod pa niya sa Isaiah 48 verse 11, kung wa ko na sa iyo, o 48 verse 11, dili niya ihatag ang iyang karangalan ngadto sa uban tungod sa iyang balaang pangalan. Muna nga siluso ang atong Ginoong Dios, ayaw niya nga magsimba ang iyang katawhan o ang mga tao sa mga Diyos lamang, kung dili ang angayan nga modawat og pagsimba ay siya lamang ang atong mangbubuhat, dili ang atong ginabuhat o ang atong binuhat nga mga estatwa. Maulagi din sa Psalms 15 naman ay, sangpita ako panahon sa kalisdanan og luwason ko kamo og daygon ninyo ako. Sa English pa, call unto me in times of trouble and the day of trouble. I will answer you, or I will deliver you, and you will honor me. The virgin birth, number 3, brings us confident that even though we can't see Him in our physical eyes, but He's with us and in us through the Holy Spirit. Dahil iyang gisaad nga makauban nato ang atong Ginoong Dios through the Holy Spirit, ikatulo nga persona sa Godhead, sa Trinity, sa Triune God, ang Espiritu Santo. Bisan dili nato makita ang Espiritu Santo, pero siguradong kauban gid nato siya, dahil labi na kung maghisgot ang mga Kristohanon, matod pa sa saad sa atong Ginoong Kristo, 2 or 3 gathered in my name, I will be in their midst. I will be in their midst, sa ilang kalagitnaan. So, sa usa naman ka Kristohanon lang, ang saad sa Ginoong Kristo nga ang iyang ihatang nga Espiritu Santo nga sama kaniya will be in us and with us. Ibig sabihin, pinaagi sa pagtuo, nagapuyo siya sa atong pagkatao, sa atong kasing-kasing, ngunit siya usab ay nagauban kanato alongside with us. Matod pa sa John chapter 14 verse 17, og magapabilin siya kaninyo, speaking of the Holy Spirit who is giampo sa atong Ginoong Kristo nga ihatang niya sa iyang mga disciples, dahil musaka na siya sa langit og magalingkod na sa tuo sa Amahan. Og magapabilin siya kaninyo sa walay katapusan. Ibig sabihin, ang Holy Spirit dili gyud mo hawa sa usa ka Kristohanon, dahil walay katapusan daw siya magapabilin. Matod pa ni Apostle Paul, don't grieve the Holy Spirit. Pinaagi sa atong mga kasalanan ay nag-grave ang banal na Espiritu. So kung mopahawa ang Espiritu Santo sa usa ka Kristohanon nga tinuod, dahil nakabuhat siya kasalanan, dili na siya mag-grave, dahil wala na siya magpuyo sa usa ka Kristohanon pinagi sa pagtuo. Muna nga ang Espiritu Santo gisaad sa atong Ginoong Kristo magapuyo sa usa ka Kristohanon, magauban sa usa ka Kristohanon forever, hangtod sa hangtod. Mo nang giingon ni Apostle Paul nga, don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Anyone who destroy this temple, ibig sabihin sa iyang simbahan, kinsa man ang mo destroy. Ang context ni ini ay pag-divide sa usa ka simbahan, paghadlang sa usa ka tawo nga mo mahimong Kristohanon mo sulod sa iyang simbahan, mo abin sa iyang simbahan. Matod pa ni Apostle Paul, kung ang usa ka tawo mo destroy sa iyang simbahan,
kanang tawhana ay i-destroy usab sa atong Ginoong Dios. 1 Corinthians chapter 3 verses 16 to 17, dahil kita ang templo sa atong Ginoong Dios, o ang atong Ginoong Dios gusto nga ang tanang tao mahimong templo niya, mahimo lamang niyang templo ang usa ka tawo kung kini mutuo kaniya. Muna nga mao kini ang pagkamahinungdanon sa virgin birth sa atong Ginoong Hesukristo diha sa tawhanon niyang inahan nga si Mary, si Virgin Mary. Si Mary ay sulugon sa Dios og nagatuman lamang siya. Matod pa niya sa verse 37, kung ako masayo, ng Lucas chapter 1, I am only your servant, og matuman nawa ang imong gipanulti kanako. So kung ang atong Ginoong Hesukristo wala matao sa usa ka virgin nga babae nga inahan, ay virgin nga babae, ay wala siya kaibahan kanatong mga ordinaryong mga tao may kasalanan, o dili niya maluwas ang atong espiritual nga kahimtang dahil siya mismo nangangailangan og kaluwasan. Like Virgin Mary, matod ni Virgin Mary, I rejoice in my soul, nagakalipay ang akong kalag sa akong Ginoo og mangluluwas. Ibig sabihin, kailangan niya ng kaluwasan dahil siya ay may kasalanan. Si Jesus Christ lamang ang gipanganak sa usa ka babay nga wala ma-inherit niya ang kasalanan ni Adan and Eve, dahil gigamhan siya sa Espiritu Santo si Mary, og ang resulta nagbuntis siya kay Jesus Christ, og panganang si Jesus Christ na the Son of God. Usa sa mga title sa atong Ginoong Hesukristo nga anak sa Dios. So dinhi ra kita kutob mga igsuon o dinhira kita kutob og sa sunod na higayon usab muna nga samtang Disyembre pa ang atong pagahisgutan ang kapanganakan gayud sa atong manunubos nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, para lalong masabtan nato ang iyang unang pag-anhin ining kalibutan na pinaagi sa pagluwas sa tanang mga tao, pero dili tanang mga tao ang maluwas dahil dili tanang tao mituo sa atong Ginoong Kristo. In His second advent, in His second coming, mangluluwas gihapon ang atong Ginoong Kristo, manunubos gihapon siya sa mga taong nagasalig, nagatuo kanya, ngunit judge usab siya, i-judge usab niya ang mga tao nga wala mutuo kaniya. Judgment ang ilang matagamtaman sa atong Ginoong Kristo. Kung ikaw wala mutuo sa atong Ginoong Kristo, judgment siya kanimo. Ngunit kung ikaw nagatuo sa atong Ginoong Kristo, o ang proof niini ay ginasunod mo ang iyang written word, dili partial kundi kinatibukan gayod, siya ang imong elder brother, o ang atong Ginoong Dios mao ang imong amahan. Muna nga tuo gayod sa atong Ginoong Kristo nga makita kini sa imong pagkatao, pinaagi sa imong batasan o binuhatan nga nagasunod sa atong Ginoong Kristo in His written word. Musipyat ka man, at least doon na kay desire nga musunod gayod sa atong Ginoong Kristo through His written word. Daghan kang salamat sa nagatanaw o magatanaw pa niini. Doon ako ay imbakanan sa akong mga messages sa pulong sa Ginoo sa YouTube channel, Edwin Macahelos channel, personal channel, o pwede nyo nang buksan. O kining pagtulunan ay maidugang kini dito sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan. Mag-ampo kita. Among amahan, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo sa katatapos na mong pagtuon sa imong pulong, O Lord God. Mingon ka sa imong pulong, Panginoon, nga once nga gi-preach ang imong pulong, ay dili kini mo balik kanimo nga hindi ma-accomplish ang purpose ni O Lord God. Busamahan, I pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, kadtong nagatanaw ni ini nga mensahe, Panginoon, sa pagtuon mo sa imong pulong, O Lord God, Banal na Espiritu, convict them if they have dili pa sila wala pa sila tinud-anay nga mituo kanimo. Convict them, O Lord God. Guide them, Panginoon, pinagi sa iyong written word, O Lord God, nga sila gayud Ginoo ay magkaroon ng kaluwasan, O Lord God. Parihas ka namo, Ginoo, nga nakasinati nini, O Lord God,
o kini among ipadayong gayud Ginoo sa imong tabang, sa imong grasya hangtod sa pag-atubang namo sa iyo, Lord God. Panalangin ni Ginoo ang tanan, Ginoo, nga nagatan-aw sa programang ito or pagtulon-ang ito, Panginoon. Bless them, O Lord God, according to their faithfulness and according to their needs. Salamat kayo, Amahan. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan sa akong mga kaparyentihan, akong mga pagumangkon, kay Chichi sa USA, kay Romel sa Canada, kay Joy Joy and Yuyen sa Australia, kay Cielo sa Saudi Arabia ba yun? O sa tanan nga tuwa sa laing nasod, sila ni Bibi sa Chicago, ako mga igagaw magtangsa, o sa tanan gayod, labi na din sa lokal, sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, maging sa mga kasamahan ko noon pa dito sa Program and Praise International Ministries sa Quezon City. Mayang gabi sa tanan. Bye-bye. Islo connection, dili ko